In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Today you remind us, if two of you on earth agree about anything they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three gather in my name, I am there among them. Mga batang ina, mga nawala ng tirahan, mga kababayang tinataya ang swerte sa online sugal. Yan! Bet na bet! It's a match! Just like GameZone, our choice of table game in the Philippines. Alam natin ang diferensya ng joke at di joke, pero ang galing mo, Vice! Mabuhay ka! We pray. Amen. Kanina nabanggit nung in-interview na kabataan na kaya nila ginawa yung batas, yung kriminalidad. Kaya sila gumawa ng krimen ay dahil hindi sila mapaparusahan. Maling impormasyon. Yung mga edad 16, 15, oo, menor de edad, pero maliwanag sa batas na maaari silang litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At ang katunayan niyan, yung magwad killings, dahil sila'y menor de edad nung naganap, pero sila'y 16 at 17, sila'y nakakulong ngayon. Yung una kasi na sinabi ni Janice, nandun na siya sa facility, sabi niya sa pulis, di ba kuya, hindi pa man kami makukulong kasi minor de edad pa kami. Saan niyo kami dadalhin? So sinabi daw siya ng pulis na, bakit mo alam? Nagbabasa kami. Those killers were inspired by the law. Iisa lang po yung ating mithiin, proteksyonan ng mga bata. Bata. Pero yung mga nakagawa po ng mga heinous crime, hindi ko po talaga matatanggap na tatawagin nating mga bata itong mga ito. Kailangan lamang pong sumabay sa panahon. Yung binanggit niyo po, may mga batas na yung age of criminal liability ay napakababa. Halimbawa, yung Belize, 7 years old. Brunei, 7 years old. India, 7. Kuwait, 7. Yemen, 7. Zimbabwe, 7. China, 12. Hong Kong, 10. Singapore, 10. Australia, tama ka, 10 years old. Sa atin, ilan? Opo, sa atin po, ang pinapanukala po natin ay 10. Pero sa present, ilan ba yung present ngayon, Mr. 15 po eh. 15. Yung 10 po, baka ito yung napapanahon. Ito po yung sa ngayon. Kasi lahat po ng nakikita nating krimen ngayon na nagagawa ng mga bata, nandyan po yung range. Meron pa po tayong binasa kanina na gang rape. Pababa po sila sa 10 years old. Ito po yung nakakatakot po. Kung ito po ay hindi natin haharapin ngayon, ang sabi nga po ng ibang mga eksperto, baka isipin talaga ng mga bata na okay lang to. Kasi hindi naman tayo makukulong. May pumunta sa akin na isang parent. Ang kanyang reklamo, yung kanyang 9 years old na anak na babae, ni-rape ng 13 years old. After na ma-rape, kinasuhan ay dinala sa korte. Walang nagawa yung piskal kundi pakawalan. 2 weeks after, nang rape ulit. Again, pinakawalan. Tinawagan kong piskal. Pasensya na. Yun po yung batas. Kailangan pakawalan. Pangatlong beses, nang rape na naman. Na-high blood po ako dun. Meron din akong karanasan sa aking programa din, yung pulis pupuntahan yung bahay ng isang magulang dahil yung kanyang anak ay merong ginawang kasalanan. Ang sabi ng nanay agad, sandali lang, alam ko na yan. Pupunta siya sa kanyang cabinet, kukunin yung birth certificate ng kanyang anak dahil menor de edad. And there were also cases na nilagay sila sa juvenile detention center ng DSWD. Pero nakakatakas, napapakawalan. I am not convinced na yung rehabilitation na sinasabi niyo sa law is effective. Kasi bakit? She spent all her life in your facility, and why did you release Janice at 16 na pinili niyang boyfriend niya? Bakit hindi niyo siya na-convince na mas pipiliin niya dapat ang pag-aaral niya over sa kanyang boyfriend? At nung release niyo siya doon, bakit andyan din sa law nakalagay na dapat may monitoring kayo? Bakit pinabayaan niyo siya? Nais din po namin na may mabago po sa batas. From 18 to 15, dapat litisin bilang mga nasa hustong gulang na. At yung 15 and below naman, pagka serious offenses, pwede silang mandatory confinement for a period not less than 1 year. Sinasabi ng batas,
mandatory confinement of not less than 1 year. Pwedeng maging 2 years, pwedeng maging 3 years. Hindi tama pag sinabing kapag minor de edad, dapat pakawalan, number 1, dahil pag pinakawalan yan, labag sa batas yan, at dapat parusahan yung mga nagpapakawala. Yung nagsasabi namang pinakikita yung birth certificate, may pananagutan din ang mga magulang sa ilalim ng batas. Ang kabataan po natin sa ngayon, nakita nila kasi na tayo easy-easy lang. At alam naman natin na kayo po mismo ang nagsabi may problema sa implementasyon at napanood pa nila ngayon yan. Nako, lalo na naman lalakas po ang mga loob ng mga sindikatong bata. Lagi ko pong sinasabi, bakit nawala na sa atin ang youth detention? Advance na tayo noon nandun na tayo Kasi kung sasabihin niyo po sa akin na sapat ba para sa mga nakagawa ng heinous crime, yung dadalhin sa bahay Pag-asa, doon po lang ako talaga nasaktan. Sapagkat nung ako po talaga ang saksi niyan sa Camarines Norte, nung dinala yung mga nang rape at pumatay na nag-video pa doon sa kanilang ginawang rape at ginawa nilang autopsy, hindi po talaga ako makapaniwala. Yan lang ang gagawin nyo? Diyan sa mga batang yan, ganyan lang i-interviewin nyo? Anytime pwedeng tumakas dito dahil wala namang kulungan? Ito yan lang. Ayan daw po talaga ang sinasabi ng batas. At sinabihan pa ako, hanggang dyan lang po kayo. Hindi nyo po pwedeng tanungin, ha? Ako na po yun. Senador na po ako nun. Hindi ko pwedeng tanungin. Hindi ko pwedeng kausapin. Hindi ko pwedeng, wala ho talaga. Hindi daw pwede. Kasi underage sila. Bakit naman dumating tayo sa puntong ito na kapag ang nakagawa ng karumal-dumal na krimen, tatratuhin pa ba natin itong bata? Sana ang pag-usapan na natin ngayon, meron na tayong youth detention center na nandun po nakapaloob na yung sinasabi po nung umiiral na batas na naando doon yung rehabilitation. Dahil kung tatanungin din niyo po ako, nung ako po'y nangulungan, ako din po ang nagdala ng unang-unang therapeutic center sa loob ng Bilibid. Ibang usapin naman po yan dahil sa drugs naman po yan. Nabigyan pa po tayo ng award ng DDB dyan dahil tayo pong naggawa ng rehabilitation dyan sa loob at inabot po yan ni General Binarao. Ang ibig ko lang pong sabihin, naniniwala tayo sa rehabilitation. Pero bago tayo makarating sa rehabilitation, magbayad ka muna ng kasalanan mo. Hindi naman po pwedeng hindi ka magbayad ng kasalanan. Yun lamang po. Nung meron kaming, nahuli na puser ng droga, ininterrogate namin kung saan galing yung kanyang supply. Sabi niya, galing daw sa Cotabato. So, paano nakarating sa Davao yung supply na yan? Ganito, sir, ganito. Kuninto sa akin. Yung pala, kahit anong gawin namin checkpoint doon sa border ng Cotabato at ng Davao City, walang mangyayari. Dahil, alam mong ginagawa, meron silang bata na ginagamit. Ang bata, pinapasundo doon sa labas ng boundary, binigay yung cake, ha? Cake. Sa loob ng cake, nandun ang shabu, tinago. So, pag bata dadaan sa checkpoint, ano yan? Sir, cake ito, sir. Padala ng deliver doon sa my birthday. So, yun ang ginawa na bata ang ginagamit na courier ng drugs. Now, isa pa, yung akyat bahay gang. Yung akyat bahay gang, hindi ito basta-basta makaakyat sa mga bintana, mga masisikip na lugar. So, ang ginagamit nila bata. Meron silang bata na kinakarga para papasukin sa maliit na mga butas. Pag may kapasok sa loob, ma-unlock na yung door ng pintuan, yung lock ng pintuan, yun na. Kuha na nila yung mga nanakawin sa loob. Ito pa ngayon ang pinakamatindi. Talagang ginagamit na ang kabataan. Ang problema natin nung na-enact yung batas na yan, I think it's about 2006. Opo. Dahan-dahan nalalaman ng kabataan yung kanilang criminal exemption ay sila ginagamit ng sindikato. Ginagamit ng sindikato. But later on,
around 5 to 10 years from the enactment of that law. With all due respect sa involved sa paggawa nitong batas na ito, because I know that was enacted before because of the demands of the time. But ito ngayon, nagbago nga, sabi mo nga, nagbago ang panahon. So I think it's about time na i-re-examine na naman natin, i-revisit natin itong batas na ito. Dahil nga, noon, ang mga bata ang ginagamit ng mga sindikato. Pero ngayon, ang mga bata na mismo ang sindikato. Hindi na sila nagpapagamit. Sila na mismo ang organizer sa criminal syndicate. Mga bata. Pag mahuli mo yan, pag imbestigahan mo, wala na sila ituturo na ginagamit lang po kami nitong mga matatanda na mga sindikato, inutusan kami. Sila na mismo. At pag hinuli mo, tama ka, sinabi mo, pag huli mo, pag hawak mo sa bata, bubunot ka sa bulsa yan. Sir, birth certificate ko, less than 18 pa ako, less than 18 ako, sir, kaya hindi mo ko pwede arestuin. Yun. Yan ang ginagawa talaga ng mga bata ngayon.